Okay lang, pero po ako, narito po ako, and it's an honor. Kanina po nung pumasok ako, kumakanta kayo, sumasayaw. Napaka-sweet na, ang tatanda na natin, ganun pa rin tayo. Kasi minsan nakakakilig yung pagbata ka, sweet, pero mas nakakakilig talaga yung medyo may edad ka na, pero sweet pa rin kayo. Amen? Alright, di ba, bago tayo mag-start, pakihalikan nga po yung asawa niyo sa lips. Wala. Okay. Meron po ba rito 6 years na hanggang 10 years na kayong kasal? 6 years to 10 years? Ilang taon na? Parang ilan? Magkaiba pala. Ilang taon na po? 7. Okay, 7. Meron po ba dito 11 years to 15 years na kayong kasal? Yan. Okay, marami nang kagalitan to. Marami na. Okay, very good. Sino po rito yung 16 years na to 20 years na kasal? 16 to 20. Yan, naghahamon ng maghiwalay yan. Naghahamon. Okay. Pag nagkakagalit yan, makasakuli na. Okay. Sino po din? Asa na ako? 20 na, no? Sino po yung 21 to 25 years na? Para po malaman ko, 21 to 25 years. Yan. Okay, marami na pinagdaanan. Okay, marami na. Okay, very good. No choice na talaga, kundi magsama na lang. Okay, no choice no? Kasi talagang gano'n na. Alpo na, tsaka mataba na, kaya wala na maliligaw, wala na performa, kaya akala na. Okay, sino po yung 26 to 30? 26 to 30? Wow, 30. Okay, good. Meron ba rin itong 31 pataas? 31. Ayun, sila kuya. Ilang taon na po kayo kasal? 33. Good. Bababa lang kayo sa akin ng dalawa. Kami po mag-asawa ay 31 years ng kasal. Tatlong na 31 years ko na siyang pinagtitiisan. Pero 31 years na ako mas lalong pinagtitiisan. Okay. Pag-usapan po natin ito why marriage works. May papakita po ako sa inyo sa screen. Sa palagay po ninyo, ano po ang inyong nakikita? Okay, I have a question. Ito po ba ay bahay o mga bahay? Mga bahay. Okay, parang tingin nyo po ay mga bahay. Bibigyan ko po kayo ng bad news. Isang bahay lang po yan. Alright, ang tawag po sa bahay na yan ay Winchester House. In fact, ang tawag po dito, pag kinugil ninyo ngayon, makikita po ninyo na ito po yung Winchester Mystery House. Pero alam niyo po ba, ito po ay tourist spot sa isang lugar sa California. Papakita ko po sa inyo, no? Ang Winchester Mystery House is a well-known mansion in Northern California. It was once the personal residence of Sarah Winchester, the widow of gun magnate William Winchester. Kung kayo po'y mahilig sa baril, meron pong baril ang tawag ay Winchester. Sila po may-ari nun. Tatak ay Winchester. Alam niyo po ba, ng bahay na ito ay napakalaki pero misteryoso. Bakit? Tingnan niyo po ito po ay it was continuously under construction for 38 years. Wow! Up to now, kino-construct. At alam niyo po ba, ang cost nito? The cost of such constant building has been estimated for about $71 million in 2010. Wow! Aba, napakaganda sigurong bahay. Ito pa po tingnan nyo. There are about roughly 160 rooms, including 40 bedrooms. Hindi po ito hotel, bahay po ito. Ang sabi po ay 2 ballroom, isang kompleto, isang hindi, at 47 fireplaces. 10,000 bintana. Subukan nyo mag-apply ng katulong dyan. Meron po itong 17 chimneys, meron po itong 2 basement, at 3 elevator. Now, pag tinignan nyo po yan, napakaganda yata pag-iisip nyo. Tama ba? Yeah. Napakamahal. Wow factor. Yeah! Pero alam niyo po ba, pag pumunta po kayo sa Google, chinek nyo po ang Winchester Mystery House, wala pong gustong tumira. Ang dahilan po, ito po kasi, hindi po dahil may mumu impacto manananggal o si Karamia ay nandoon. Wala po to, no? Hindi po. Alam niyo po kung ang bakit po siya gano'n?
Pag pumasok kayo sa loob, napakagulo ng loob. Magugulat po kayo, may toilet sa gitna ng sala. Meron pong isang mahabang hagdan, dire-diretso, at ang dulo po nun, alam niyo po kung ano? Kisame. Ano po ang dahilan? Kasi ang bahay na ito ay tinayo na walang blueprint. Bakit po walang blueprint? Alam niyo yung blueprint? Tuwing magtatayo kayo ng bahay, ng building, at kung ano ba, kailangan nyo ng arkitekto para mag-drawing at pakitapos iyan po ang sinusunod ng mga engineer. Ang nangyari po, ito po ay naitayo kung ano lang ang maisip nila. Ito ang problema. Totoo, nangyayari ba yan sa bawat relasyon? Yes. Ano po yun? Walang plano. Uy, pakasal tayo. Bakit? Basta mahal kita. Diba? Alam mo, gusto ka yung jowa. Bakit? Cute eh. Kasi ang dimples mo nasa loob. Kaya niyo po, walang plano. Kaya yung iba, biglang nabuntis, nagpakasalang. Pansinin niyo, may problema ang marriage kasi from the very start, walang plano. May nag-uusap pa ba ako dito? Nakita naman yung mga muna yung asawa mo, ang asawa mong lalaki. Ano ba talaga plano mo sa buhay? Now, gusto ko lang po ito muna, mag-start muna po tayo. No? Okay na po ba kayo? Para yung kinain niyo po, tanggalin natin ang konti. Let me give you some truths. Did you know that marriage is the only human relationship that is exclusive? Ano po yun? Exclusive. Yan lang po ang relasyon na exclusive. Patunayan ko sa inyo yan, ha? Ang tatay mo, pwede maging tatay ng iba. Ang lolo mo, pwede maging lolo ng iba. Ang anak mo nga, pwede maging anak ng iba. Pwede maging anak ng iba. Ang kapatid mo, pwede maging kapatid ng iba. Tama? Pero ang asawa mo, hindi pwede maging asawa ng iba. Nakuha niyo po, bakit? Sapagkat ang marriage ay exclusive. Kaya sabihin mo sa asawa mo, aking ka lang. Aking ka lang. Ulit ka parang tiri-tiri. Aking ka lang. Nakuha niyo po, ulit, pakisabi nga sa asawa mo, aking ka lang. Let me give you some quotation muna bago tayo mag-start, no? Para maintindihan natin. Sabi po ni Nicknon Maglol, sabi po niya, a successful marriage requires falling in love many times with the same person. That is a successful marriage. Yeah. Alam niyo, pag sinabi ko falling in love, hindi naman po kasi araw-araw kinikilig kayo, eh, no? Yung pag-isip sa umaga, nakita mo yung asawa mo, alam mo kung bakit kanilig ng umaga? Naiihi ka. Subukan yung kiligin yung pagkasok mo, ang sarap diba? Kilig. Pero eto, gumigising kayo, di ba? Pakita-pakita ka sa asawa mo. Sino ba itong impactan? Sino ba itong kalbon na itong napakasawa? Di ba? Kinilig ka na. Pero ang tanong, yung dating kilig na, yeah, I feel good. Yung may butterflies in your stomach and bees on your head. Ngayon, wala na yun. Kasi tayo ngayon, we are not falling in love na ngayon. We are decided to love. Wow! Nagkatawa ba kayo? Dati, falling in love ka. Mwa, chup-chup, miss yun. Eh ngayon, nasa ka na? Pauwi na. Okay. Nakukuha niyo po, di ba? Kasi nawala na yung spark. Pero bakit pa rin kayong dalawa? Because you are decided and you choose to stay in love. Nandiyan pa ba kayo, ha? Sabi na isang quotation, isang anonymous, ang sabi po niya ay ganito, no amount of public success will compensate the failure at home. Ano po yun? Kahit gaano ka successful sa business, sa ministry, sa church, pag bumagsak ang bahay, bumagsak ang family, wasak ka. Kasama lang ko po kayo. Last week po ay guest namin sa church, sa harvest event namin, ang anak ni nasirang at namatay at namayapang si Clem Guillermo. Ang pangalan po ay si Ken Guillermo. Siya po ang nagpatuloy ng ministry ng kanyang tatay. Sa amin pong pag-uusap, meron po siyang in-expose doon eh. Actually, in fact, pati po doon sa aming seminar. Alam niyo po ba na si Ken Guillermo ang black sheep ng family nila? Drug addict po siya. Nagpa-rehabilitate siya. Drug addict. Imagine mo, isang family counselor, kinikilala, legendary, legacy, historical, Clem Guillermo, and yet may anak na black sheep na hindi niya kayang ayusin. Nandiyan po ba kailangan? Yeah. Alam niyo po ba nung bago mamatay si Clem Guillermo, si Pastor Clem Guillermo, tinawag niya ang anak na si Kenneth Guillermo, at umiyak at nag-sorry. At ang sabi niya, anak, patawarin mo ko. Kasi kahit kailan, hindi ako nagyayang mag-outing tayo. Alam niyo nung kinikwento niya sa akin, yung nayanig ako eh. Kasi daw yung mga bata ang nagyayayang mag-outing. Pero si Pastor Clem, walang time.
Nakuha niyo po? Kaya po nung bago siya mamatay, doon pa lang napatawad ni Ken ang kanyang ama. Just imagine, you are a successful family counselor from 702 DCAS and yet may failure ka sa bahay. At kita mo, nag-aayos ka ng iba, pero ikaw hindi ayos. Wala akong kausap dito. Kaya sabihin mo sa asawa, mag-ayos na tayo. Nakukuha ka po, mga kabarel? Are you listening to me? Now, gusto ko lang sabihin sa inyo, and you have to realize that your marriage is not broken. You just don't know how to fix it. Maraming tao naghihiwalay, di ba? Alam mo, maghiwalay na tayo, hindi tayo magkasama talaga, wala na akong kwenta-kwenta, wala na akong payapaan sa'yo, hindi na ako masaya ngayon. Dati-dati, hindi man lang ako sa tatay ko, hindi ako dinadapuan ng lamok, sa'yo dinadapuan ako ng elepante. Ano ba? Nagkabi naman ng lalaki, sa nanay ko, sarap ang luto, ikaw, parang mamamatay na ako, panglaso niya ang luto. Sa totoo lang, don't realize na alam mo lang broken ang marriage, pero hindi mo lang alam i-fix. Sample lang po kayo. Ako po ay nakamak, no? Nakamak po ako. Mula po nung ilang taon na po ako nakamak, naka-Apple po ako. Noong una po ako bumili ng Mac, kung sanay kayo sa Windows, iyahampas nyo sa paderyan. Bakit po? Iba po kasing lingwahe eh. Nakuha niyo po, hindi po ako tulad ng mga Android, libre ang lahat, no? Ang Apple po, binibili credit card. Noong una po ako bumili ng Mac, gusto ko na pong itapon kasi hindi ko alam gamitin. So meron po kami isang tao mula sa technical team namin, sabi, Pastor, tuturuan kita. Noong una talaga, ayoko lang, gusto ko ng isang uli, gusto ko ng ibenta. Kasi hindi ko alam eh, baliktad talaga siya ng Windows eh. Alam niyo po, sabi sa akin, Pastor, simple lang yan. Tinuruan niya ako at sabi ko, ay, oo, simple nga. Alam niyo, nandun po tayo minsan. Yung asawa mo, di ba? Anong pag-asa ko? Pa-impyerno talaga. Bibigay ko lang nalagay sa kanas to. Akala mo lang broken, ang hindi mo lang alam paano siya i-manage. Okay, sample lang po kayo. Ang babae po at lalaki magkaiba. Ang lalaki po, pag may gusto, dinadaan sa tanong, gutom ka na. Ang ibig sabihin nun, gutom siya. Tama po ba ako? Tama po ba ako? Hello? Gusto mo ba yan? Ang ibig sabihin niya, gusto niya yun. Ang babae naman, iba. Baliktad siya. Pag sinabi niya, okay, hindi okay. Pag sinabi ng babae, fine, hindi fine. Kapag ang lalaki, kasama niyo ang asawa niyo, at sinabi ng asawa niyo, sinabi ng babae, bagay ba yung damit? At sinabi niya, pangit. Ang ibig niyang sabihin, mahal. Nagigets niyo po? Pagka sinabi ng babae, sinabi ng asawa niya lalaki, uy, bagay na bagay siya, okay na, okay yan. Ibig sabihin, mura siya. Nagtamo ba kayo? Well, understand na. Pag sinabi naman ng lalaki ulit, pag sinabi ng lalaki, okay na yan, hindi mo na yan, okay yan, ganda-ganda. Ibig sabihin, bili tayo, bisa mo. Tama po ba? Kaya ako po, pag nagpo-call kami ng misis ko, iniiwanan ko eh. Sasabihin ko, saan na gagawin mo? Titingin ako ng damit na ka magsusukat. O sige, 2 hours, bigyan kita 2 hours. Pagkatapos ng 2 oras, tawagan ko, nasa ka na. Nandito ako sa fitting room. Nasa fitting room! Mamaya-maya, sige, magkita tayo. Lalabas siya. O, nasa na binibili mo? Nasa na binibili mo? Walang bagay. Ang tagal mo, 3 oras ka, walang bagay. Panginoon mo. Samantala na lalaki, pagbili ng damit, magkano ka? Ganito. Okay, tama ba tayo? Pag hindi mo marunong i-fix yung asawa mo, hindi mo marunong i-manage yung asawa mo, palagay ko maghahanap ka ng ibang asawa. Alam nyo ba na mga tao takot sa numero? Takot tayo sa numero. Pinanong bata tayo. Anak, kumain ka. Patira ko ng 5. Isa! 2! Takot tayo sa numero. Pero alam nyo ba ang mga babae, anong number ang takot? 2. Imagine mo, ikalimang girlfriend ka na, pero takot ka pa sa number 2. Ba't kami number 2? Ikalima ka na, tapos number 2 pa rin. You just don't know how to fix. Kaya pakisabi ulit sa asawa mo, umayos ka. Okay. Para maintindihan po natin ang ating marriage, are you enjoying this? Meron po kasing stages ang marriage, no? Ang marriage po may stages. Ako po yung 31 years ng kasal, si Kuya po yung 33, malapit na po kami. Kayo, marami na po. Ayun, si Ma, ilan taon na po kayong kasal? 58, imagine nyo nga. 58, sweet na sweet, no?
Kung kayo po mga bagong 5 years, 7 years na kasal, pag naghalikan, lips to lips, sila po, kamusto-kamusto. Yan. Nagkakita na kayo ng mga maglololo, di ba? I love you. Yun ang the best. Gams to gams. Joke lang. Joke lang. Kaya na po kayo, no? Ganito po, no? May stages po ang marriage. Bawat stages, dadaanan natin lahat. Pero bawat stages, i-manage mo, pagka hindi, bibilis mo mapupuntahan. Ito po ang na-discover ko, bakit may mga bagong kasal, 2 years pa lang naghihiwalay na. Bakit to? Kasi may 7 stages. Imagine mo, unang taon pa lang, nasa 7th stage na, 7th stage, na naghihiwalay na. Number 1, gusto ko sabihin, ang unang stage, ang tawag po ay romantic stage. Di ba? Yahoo! Yan yung mga gabi, maiinit. Laging wrestling. Kung naman mag-plastic kayo talaga. Yan yung wow, ibang kaya, kumain ka na, pauwi na ako, ligo na yun. Kaya sadly, ang romantic stage po, up to 3 years lang. Nauubos na po yan after 3 years. Bakit po? Familiarity strikes. Pag nakawala na po kayo sa romantic stage, papasok kayo sa second stage na ang tawag po, reality stage. Bigla kang nagising sa katotohanan. Yung palang asawa mo, mabahong pa. Yung palang asawa mo, pag nagilig mula rito, hanggang tumigaraw. Yung babaeng pinakasalan mo ka-sexy-sexy, ang panty, dipar. Dipar dible. Yung grip na kasama mo, nagtututong. Ito ba yung pinakamalaan ko? Bakit nagkaganito? Hello, may kausap mo ba dito? Di mo ba, nakaranas tayo yan. Bigla kang nagising, ito ba yan? Na, tamad pala. Gusto pala nag-remote control. Nanonood lang, no? Yung bang dati-dati nung romantic stage, pinagbubukas ka ng pinto. Ngayon, bubukas yung pinto, ayaw mo yan. Ano yan? Sumula ka ba? Ganon! Ganon na tayo. Tama mo ba? Parang sa kainan, no? Ang paano mo nalaman pag mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pag mag-boyfriend sa kainan, magkatabi. Tapos sa mga kamay, walang papasok ng mikrobyo. Pero hindi naman kumakain, tusok lang ng tusok yan. Tingin, mag-boyfriend. Pero pag mag-asawa, nasa kabila. Di ba, yung lalaki, basa ng menu, o kaya dami, hindi ganyan. Si babae naman, tingin-tingin. Mukhang mahal dito. Ganun ang babae. Pang-asawa po yun. Pag mag-boyfriend, mag-girlfriend, ang babae ng lalaki. Pagka mag-asawa na ng babae, sabi ng lalaki, kunin mo yan, kaya mo, kuna. Ang tawag po ng mag-asawa, tama po ba? Sa kalsada, madali yung malaman mag-boyfriend, mag-girlfriend. Yung mag-boyfriend pa lang, yung lalaki ang nasa danger zone. Pinaproteksyonan, no? Pag mag-asawa na, yung babae sa danger zone, kulang mo lang itulak para masagasahan. Uy, ganyan ka lang dyan ba? Diba? Reality stage. Ayun, pag hindi mo po na-manage si reality stage, papasok ka sa ikatlong stage, ang tawag po ay, eto po, bakitaan ko muna po kayo. Di ba ganito ang mga usapan? Alam po natin nito siguro, no? Ang mga usapan ganito, no? Pag bago ikasal ang mga mag-asawa, ganyan, no? Sabi ng baba, lalaki, paghintay. Sabi ng baba, lalaki, babae, gusto mo bang umalis ako? Do you want me to leave? Di ba ganyan ang mga babae, puro tanong? Tanong. Ang mga lalaki, sumagot, don't even think about it. Sabi ng girl, do you love me? Sagot ni boy, of course, always. Sagot ni girl, have you ever cheated on me? Sumagot si boy, no! Why are you even asking? Tanong ulit ang girl, will you kiss me? Sagot ni boy, every chance I get. Nagtanong si girl, will you hit me? Sagot ni boy, hell no! Are you crazy? Nagtanong ulit si girl, can I trust you? Sagot ni boy, yes! At ang reaction ni girl, darling, how sweet. Bago ikasal. Pero pag tinan niyo po, pagkatapos ng kasal, eto na, basahin natin sa ilalim. Darling! Yes! Can I trust you? Hell no! Are you crazy? Will you hit me? Every chance I get. Will you kiss me? No! Why are you even asking? Have you ever cheated on me? Of course, always. Will you love me?
audience, do you want me to leave? At last, I can leave. Tama ba ako? Baliktad. Ganun pala talaga yan. Kasi reality na. Pag hindi po naman yung reality, papasok kayo sa pangatlo, ang tawag po ay react. No? Sa reality stage na romantic, kayo po yung nag-uunahan pang mag-sorry. Nagkagalit kayo, sorry no. May babae pa naman pa nag-sorry ka. Sorry na. Saan ka nagsosorry? Imagine mo nagsosorry na, hindi mo detalye ba? Diba? Tapos sinasabi ko ng babae, di ba may pangako ka? May pangako ka! Pambihira, pinangabuan ka na nga, gusto mo ito pa rin pa. Sa react stage, ito na po yan, umiiyak ka na. Dati-dati, nagre-react ka, pinapakita mo na. Ano yan? Dito sa romantic stage, reality stage, medyo, ano ka ba, sweet ka ba? Sa react stage, ito na. Pag nagugas ka ng plato, Mareglakad ka! Palisakan mo ito! Nagre-react ka na. Hindi mo na namamanage. Pag hindi mo na-manage sa react, papasok ka sa pang-apat. Ang tawag po doon, retaliate. Kumaganti ka. Meron akong counseling last year, ang pangganti niya sa asawa niya, hindi siya naliligo ng isang linggo. Sabi ko, dati-dati, pag inamoy ka ng asawa mo, may pinipig. Ngayon, amoy pig. Sabi ko, bakit? Bakit niya na? Sabi niya, basta pinapakita ko sa kanya, hindi ako mag-aayos, hindi ako mag-aayos ng bahay, hindi ako mag-lilinis, basta ang luto ko, basta magluluto lang ako, iiwanan ko sa kanya, ang tawag ko ng retaliate, o ikaw ay kumaganti. Nandiyan po madala. Pag hindi mo na-control si retaliate, papasok ka sa ikalimang stage na ang tawag ay retreat. Ano po yung retreat? Ito po yung nag-aaway kayo, pero hindi nyo na pinag-uusapan. Parang nag-aaway kayo, para hindi na mag-aaway, aalis ang isa. Akala ng iba, ito pong stage na ito, tumutulong sa marriage. Hindi po. Kasi yung problem, hindi nasusolve. Nandiyan po kayo? Ito yung babae. Sige, kamay tayo. Okay na. Yung lalaki, biglang, alis muna ako. Magpa-basketball. Di ba? Aalis siya. Bakit? Ang tawag po doon, retreat. Umuurong ka. Pero mga kapatid, medyo malala na kaso yun. Wala akong kausap dito. Kapag hindi nyo po na-solve si retreat, papasok kayo sa ika-anim na stage. Ang tawag po sa stage na yun ay resign stage. Ano po yung resign? Ayoko na! I hereby file my revocable resignation as your wife. Ito yung naghahamunan na kayo. Naranasan na ba yun? Kami naranasan namin. Pastor kami naghahamunan. Gusto mo umuwi ka na? Kalimutan na natin to. Naghahamunan. Pag po naghahamunan na kayo, maghiwalay, nakarating na kayo sa ika-anim. Nandiyan po ba kayo? At kapag hindi nyo pa po na-control sa resign stage, darating kayo sa ikapitong pinakamalalang stage na ang tawag po doon ay replace. Ito na po yung time na naghahanap ka na ng iba. Si lalaki, busit na busit sa bahay, pupunta sa opisina, kapag-inis. Mamaya merong kasama sa office. Ay, friend. Babae, anong problem? Kakabus ng asawa ko. Nandito lang ako. Kailangan mo lang kausap. Diablo yan. Nandiyan po ba kayo? Si babae, wala nang ka. Brad, gusto ka ba, Brad? Okay ba? Parang, pinagpapang ka ba yan? Nasasabi. Bigyan ng picture. Tatawa lang sa akin. Alam niyo po, hindi mo ba ganun? Si babae naman, mag-i-involve sa social media, talang makausap, etc. Mamaya may textmate na, sa messenger, may secret convo, conversation, blah, blah, blah. Bakit? Magugulat po kayo, you're drifting away and you're being attracted to another person. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, ayoko na sa asawa ko. Alam niyo po ba kung bakit nang bababae ang lalaki? Gusto niyo bang malaman ng sagot? O kaya nilalalaki ang babae? Ano kung bakit? Kung saan bakit? Hindi naman talaga manyak yan eh. Hindi naman talaga mahilig yan eh. At ma-el. Hindi po eh. Ano kung bakit? Kaya nang bababae yan, o lalaki yan, kasi may nawala sa'yo na bigla niyang nakita ko sa iba. Dati kung mag-ayos ka talaga yun. Diba? Dati, pansinin nyo, kung nag-date kayo, kung makapag-ayos ka, nasa sa ano, ganyan-ganyan ka, nagpapatulog ka, eh ngayon, okay na yan. Nung bago kayong kasal, talagang
Mag-sex kayo. Mamaya na, maliligo mo na. Ngayon, sige, game ka na, game. Tapos ka na ba? Ang gagawin. Nag-uusap tayo, bilang mo kami asawa rito, walang basta-basta, ano? Di ba? Kasi kung alam mo siguro itong dalaga at binata, baka matumihan ng mga kautangan. Di ba? Lahat naman rin ba? Nung araw, di ba? Magkailangan, may misteryo pa pag nag-uhuban. Ngayon, bubad ko ba? Walang ka misteryo. Ito po ina-advise ko sa mga marriage counseling ko, sa mga post-marriage counseling. Palagay ko may mangyayaring makahimala. Madadagdagan si Junior. Ganito po siya, no? Mga babae, mga lalaki din, no? Alam ko magkasama kayo sa kwarto, no? Lagyan niyo naman ng konting himala at hiwala. Kung maghuhubad kayo talaga. Tayo isang... Lahat ng kamot sa tiyan mo, sabi nila ng mister mo. Lagyan mo yung misteryo. Kita nyo ba? Ito sa tingnan po Sorry po tingnan po, ang mga kape, mas malalambing sa misis. Sa misis. Kasi, yun ang nawala. Mas maasikaso. Mas mabababaw. Di ba? Mas ikaw dati, nung niyakap pa nung asawa mo, wow, 36.4. Niyakap ka sa likod. Ngayon pa niyakap ka, MRT pa rin. Walang ganunan. Tapos sinuloko mo pa yung asawa mo, bigla nagsuot ng bestida. Uy, bagay pala sa kasulang may bestida. Kapwisit, no? Pero ako po, may suggestion ako. Meron po ako, isang turo yan, natin sa turo ito. The Anatomy of an Adulterer. Para nyo malalaman kung adulterer ang asawa mo, kasi malaman. Next time na lang, may bayad na yun. Hindi, tignan ko po na ito. Sasample lang po kayo, no? Ito po, practical to. Paano nyo malalaman may iba si Mister o may iba si Mrs.? Pag may tumawag, lumalay. Dati-dati naman, nasa table kayo, pag may tumawag, yeah. Okay. Ngayon, hindi. Dali, Ano ba ang signal? Ang signal? Why not ba kayo? Malalang signal? Di ba? Hindi. Ano yun? Medyo red flag yun. Pangalawa ito po, bakit lagi niya nagdala cellphone niya? Kahit sa magpunta na sa toilet, nasa cellphone. Nasa garahe, nasa cellphone. Nagdalis ng motor, nagdala cellphone. Bakit? Samantala nung araw, di ba nakabuyang-yang? Pangatlo, ito, bigla mo chinig ang cellphone, di mo na mabuksan. Yung password, iba. Pag po ganun, walang transparency, may hiwakang nagkakanap sa kalawakan. Alam niya. Kasi kung mahal mo ang asawa mo, ano nga yung mababasa niya? Ano po sa inyo? Ang Facebook account niyo po ba? Alam ng asawa niyo? Ang email po ba? Alam? O baka madami kang Facebook account? Di po ba? Ang password po ba ng cellphone mo, kaya niyang buksan? Oo. Pag hindi niyo po, nagtataka po kung bakit siya ba hindi na alam. Bakit? Kasi meron ka bang tinatago? Delikado po yun. Yung pong 7 stages na yun, dadaanan natin lahat dyan. Kaya kung bawat stages, mga kapatid, ma-overcome mo. Now, pag nakating kayo sa replace stage at na-recover nyo ang marriage, nakita ko po ito, babalik kayo sa romantic. Wow! Kaya nagdaga nyo yung mga iba, yung pagkatapos nag-break up ang mga marriages, mas sweeter than the days before. Yeah. Di ba? Bakit? Bumalik uli sila sa stage 1. Pero by this time, mas mature na sila. Did you know that married people live longer? Wow! Ito ba yung asawa mo? Mabubuhay na matagal. Sabi ko, I rebuke in Jesus' name. Basta balik. Did you know that married people enjoy better health? Wow!
Ngayon, usong-usong ngayon sa Pilipinas yung pwede na mag-live-in, tayo na lang dalawa. Ang kasal ngayon, para pag tinanong mo yung mga iba, ewan ko kung meron kayong ganyan sa church, kung talaga na magkakasama, ayaw magpakasal. Pag tinanong mo, bakit hindi magpapakasal? Walang budget. Laging ganun na lang, walang budget. But did you know that married people, according to study, they enjoy better health? Number 3, did you know that married people make better parents? They are better parents. Bakit? Because they have examples. Ano ba? Did you know that married people, kids of married parents do better in school? Kaya marriage is really a gift from God. Everybody say amen. Ang problema po ngayon, pag sinabing marriage, parang ang babaw-babaw na lang, no? Hello? Di ba parang kakasal ka? And did you know that maraming tao, they want a wedding but not marriage? Yeah. They are targeting wedding but not marriage. Kaya ako sinasabi ko doon sa amin, ngayon sa church namin, ang daming ganyan, yung mga magkakaun. Alam niyo, alam niyo yung mga, yung di kasal, nagkasama, may anak na. Sabi ko sa kasal ko, pastor, wala kaming budget. Gusto mo sa opisina ko 3 minutes? Tama. Di ba 3 minutes lang, hindi mo kailangan, sa totoo lang, hindi mo kailangan ng magkarbo. Kailangan may inihagis ka pa ng bulaklak. Gusto mong ihagis mo, alam ka, panaka, sawa. Walang kukuha nun. Tama mo ba? Meron akong kinasal, mga kapatid. Meron akong kinasal. No? At isa to sa, actually, siya yung the best marriage ceremony na nagawa ko. Dalawa silang attorney, mayaman sila, naka 2.7 million pesos. Wow. Sa Coco Palace sa Manila Bay, dyan sa Pasay. Alam niyo po, ang pinakamatindi doon, lahat synchronized, napakagaling event organizer. Ang bayad sa event organizer, 350,000. Oo, sabi ko, bala ko na mag-assign mag-pastor, mag-event organizer na rin. Alam niyo po, ito, nung pong sabi ko, you may now kiss the bride. Paghalik na ganon, kasabay po nun, may fireworks galing sa Manila Bay. Kami naman, wala kang pakialam sa kiss mo, basta malagay fireworks. Nabuhay niyo po, ang ganda ng same editing, ganda. After 2.5 years, dumating sa akin yung lalaki. At ang sabi sa akin ng lalaki, Pastor, di ba ikaw ang nagkasal sa amin? Sabi ko, yes. Pwede pag-iwalayin mo kami. Sabi ko, bakit? Hindi ko na siya kaya tiisin. Ang hirap pala magkasawa ng pareho kayong lawyer. Pastor, di ba? May kapangyarihan ka magkasal. Eh di may kapangyarihan ka rin, maghiwalay. Sabi ko, pwede. Gusto mo ba? Oo. Sige, ganito gawin natin. Payag ako sa isang kondisyon. Sige, Pastor, kahit ano. Ha? Hindi korte. Oo, gagawin ko yan. Ito gawin mo, bumalik tayo sa dating lugar, imbitahin mo lahat ng catering, imbitahin mo lahat ng guest, yung waiter, lahat ng pagkain, ganon-ganon, lahat ng mga guests, pati ring bearers, lahat pati damit, ganon-ganon, pati oras, ganon-ganon. Pag nakumpleto mo ng lahat ng original, I will pronounce you separate. At ang sabi niya, Pastor, imposible ang sinasabi mo. Sabi ko sa kanya, alam mo kung bakit imposible? Kasi ganito yan. Nung kinasal ko kayo, lahat sila witness na kayo'y naging isa. Dapat kung maghihiwalay kayo, lahat din sila ay witness na kayo'y maghihiwalay. Sabi niya, ayoko na pong maghiwalay. Anong point ko? Kayo listening to me? Kasi tayo minsan magpapakasal. Anak tayo. Oh, you may now kiss the bride. Oh, ting, 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 ting. Di ba gumagano'n tayo? Pero bakit ba naghiwalay, hindi na tayo kasama? Samantalang kung kinasal sila, lahat tayo guest at witnesses. Tama. Di ba ba? Kaya sabi mo sa asawa mo, no chance ka na, no choice ka. Akin ka lang. Sabi mo sa asawa mo. Oh. Sa Amerika, merong top 5 shortest marriages in the world. Alam mga artista, 5. Ito po yung pinakamaliliit na marriages na pagsasama. Oh, top 5. Ika-5. Walang iba, kundi si Jennifer Lopez at si Chris Jude. Bakit po? Sila ay nagsama lamang ng 8 months. Kinasal ng October 2001, na-split ng 2002. Ika-4, si Carmen Electra at ang gwapong-gwapong si Dennis Rodman. Sila po ay nagsama lamang in marriage ng 5 months. Kinasal ng November 1998, nagkahiwalay ng March 1999. Ay katatlo, ay walang iba kundi si Lisa Marie Presley, ang anak ni Elvis Presley, na asawa ni Nicolas Cage. Sila po ay kinasal lamang o sila po ay nagsama lamang in marriage 3 months and 15 days. Sila kinasal ng August 2002, nag-split ng November. Ay ikalawang pinakamaiksing kasal sa buong mundo, pinakamaiksing pagsasama, ay si Drew Barrymore at si Jeremy Thomas. Bakit po? Sapagkat sila nagsama lamang ng 30 days. Isang buwan na. At naghiwalay noong April 1994. At ang top 1 na hanggang ngayon walang tumatalo sa pinaka-maiksing pagsasama ng marriage. Walang iba kundi si Britney Spears at si Jason Alexander. Sila po ay nagsama lamang ng 55 hours. Grabe.
Kinasal yung January 3, 2004 at nag-iwalay, nag-split together. Ganyan kababaw ang marriage sa mga Hindi alam pa modern. romantic stage, naghiwalay. Nandiyan po ba kayo lahat? Oh, see? Because they don't know their marriage. Question. Are you learning? Question. How to make our marriage works? Are you ready? Okay, kung may problema pa ng marriage, marami tayong magdadaanan, natural tayo magkakapangitan, magkakainisan, magkakagalit, magkahamunan. How to make your marriage works? Let me just suggest about 3 or 4 things. This is very fast. Number 1, you must avoid losing your friendship. Yeah. Ang inyo po bang asawa ay kaibigan niyo pa? Yeah. Dapat ang best friend mo, My best friend. hello, hindi ka inuman. No? Nakuha niyo po, hindi ka good chat. Ha? Ano po, ang asawa mo, ang best friend mo. Nung kayo po'y nagliligawan, magkaibigan kayo. Tama. Bakit ngayon, pag tayo po'y tumatagal, hindi na kayo magkaibigan? Sabi naman ng tanda, ang tingin ko nilang sa kanya kapatid. O, pinag naging kapatid siya. Alam mo yung mga ganyan katwirang mali. Alam mo kami, tingin ko nilang sa kanya kapatid. Ano? Ano mo naging kapatid ang asawa mo? Nagtatransform pa yan? Okay, question. Paano ba hindi nyo malulus ang pagiging magkaibigan? Let me give you practical suggestions. Number 1, make time for the two of you. Dapat nag-date kayo, kayo lang dalawa, walang bana. Pangalawa, pwede ba akong magbigay sa inyo ng secret? Kung gusto nyo mag-sex, mag-motel kayo. Huwag sa loob ng bahay. Kasi minsan, pag gusto nyo dalawa, nandyan na kayo. Bila ka ito kang bata, Mami! Tama ba? Hindi. Sabi ni iba, kung tayo magmamotel pa, mag-hotel pa, gasos-gasos na natin gawin. Alam niyo kung bakit? Ang umapatay po sa relasyon, hindi gastos, familiarity. Kasi ganito po, ang bahay mo rin yung kabisado nyo. Minsan wala nang spark. Bakit po ba minsan pumunta kayo sa mga hotel? Iba yung feelings. Pumunta ka sa mga motel, puro salamin. Lahat ng singit mo, kitang-kita. Hindi ko bakit. Nandiyan mo ba kayo lahat? Hello? Natatawa yung papalagay ko, galing doon. Ha? Pero ito, malalaman mo naman ang mga pumapasok sa motel. Kapag hindi totoo ang relasyon, mga nagtatagong doon sa mga kotse. Yung mga illegal yun, mga illegal. Di ba ba? Pero nakakita na ako magkasama talaga, pumapasok ako, ganun talaga. Okay lang yun. Bakit magkasama naman kayo eh? Hindi ginagawa pa kayo magkabalaghan. Alam niyo kung bakit? Para maiba, may spark. Mamaya na, ay 7-7 Pagdating doon, hindi na ginagawa ang kalsada, madaling bumalik. Ano ba kaya? Number 2, paano ninyo kayo magkakaroon ng friendship? You must learn together. Ano po yun? Mister, samahan mo si Mrs. Kung gusto manood ng kara niyo. Karamihan na freak, doon dalawang ulo. Mrs., samahan mo manood ng basketball, Mister. Bakit? Pag hindi mo sinamahan yan, isang araw iba na dinidribble niya. Hindi ako nalipawa. Ewan ko kung nakabutan niyo po ba yun. Yung Marimar, yung original na Marimar. Nakabutan niya. Tayo yung mga millennials. Di ba? Yung misis ko, wala yung Marimar. Yung misis ko, titigil maglaba. Titigil naman. Sa lolo ko, misis? Ano ba mapapala mo na ganun-ganun? Tapos yung mga salita po, hindi nagtatama yung Tagalog. Hindi mo ba kailangan? Eh sabi ng business ko, samahan mo nga ako manood. Ayoko! Eh hawak na remote control, wala akong magawa. No choice. Nanood ako. Mamaya ba? Okay din pala. After 3 days, dalawa na kami nanonood. Okay pa. Sa una lang nakakasa. Learn together. Hello? Ano ang gusto ng mister mo? Samahan mo. Ano ang gusto ni misis mo? Samahan mo. Gusto manood ng mga Korean pop. Manood ng Korean Hotel, kamukhaan kita, kimchi, samyat-sal, yun ang alam sabihin. Eh, di gusto mo sabihin mo. Madalas mag-aya, maglaba eh. Ano po kuya? Madalas mag-aya, maglaba. Ay, sama ako. Sige na, wala tayo. Sige na. Update tayo, maglaba. Tingnan niyo po ito. Paano hindi mawala ang friendship, no? Para hindi mawala ang friendship. Number 3, be goofy. Ano yung be goofy? Huwag kayong seryoso sa bahay. Di ba, minsan tayo yung mga anak, kakain tayo na. Okay, let's pray. Okay. Anak, kamusta naman? Ano
Ano, pag-aaral, sinasabi ko na sa inyong lahat. Nasa church ka ba? Dapat sa bahay, huwag seryoso. Loosen up things. Mrs., mag-shortcut yung ganun yung touch. Oo. Tapos pag tumama sa mister mo, tampalan mo. Hello, sexy. Ganun. Hindi yung mag-short ka. Tapos na mister mo, anong sumapi sa yung demonyo? O-order pa daw po, nagutom na ulit. Huwag masyadong seryoso. Okay, number 2, paano po mag-work ang marriage? Number 1, di mo ba, avoid losing friendship. Number 2, you get what you give. When you give better, you get better. Yeah. Subukan nyo, paglingkuran mo ang asawa mo, mamahalin ka. I-criticize mo ang asawa mo, hindi ka niya mamahalin. Mga babae, huwag niyo pong hihiyain ang asawa ng lalaki. Kung edukado ka, siya hindi. Sabi ng asawa mo, good morning po sa church. Nagpapasalamat tayo kay Lord ngayon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi ngayon ng asawa mo, praise the Lord. Praise the Lord. Diba, isa nanihiya ng babae kasi mas edukado yung lalaki. Huwag niyo pong gawin yun. Pansin niyo po, magtataka pa din kami minamahal. Kasi pinapahiya ko siya. Nung araw naman, ikaw lalaki. Pag girlfriend mo, uy, girlfriend mo. Ito. Ngayon, may asawa. Sa asawa mo, yan lang. Yan, hindi mo nakakaya. Ano? Wala kong kausap dito. Tapos ito pa, minsan sa mga babae, akala mo joke lang. Pero yung niloloko mo sila sa waistline, may katingin sa kanila, pre. Oo, pre. Nakakabackslide yung pre. All. Di ba? Alam mo, tumataba ka na ngayon. Oo, di ba? Hindi siya. Sila naman tawa-tawa. Kasi mga babae, mahirap magsinungalingan yan. Pag tinanong ka ng asawa mo, tumataba na ba ako? Medyo sure, tama sagot mo. Mag-pray ko muna, Panginoon, bigyan na rin lang. Revelation from the Holy Spirit. Pag sinabi mo, hindi naman, yun, totoo. Pag sabi mo, oo, mataba ka na, how could you? Ang hirap nila please. Si lalaki naman, ibang forma. May problema na, hindi sila sasalita. Darling, kumusta ka? Okay. May problema ba? Wala. Pakita nyo, did you know that last month, may isang mega church pastor sa Amerika nagpakamatay. Nabalitaan niyo sa Facebook. Ano nangyari? After he preached his last preaching, get out from his office, kumuha ng baril, kabang! Patay. Bakit? Mega church pastor, 5,000 seating capacity. And did you know that men, kami mga lalaki, sigurado ba kayo lalaki? Tama niyo po? Kami po mga lalaki, I'm going to give this to you because I'm a man. Kami mga lalaki, meron kaming silent depression. Ano po ang aming silent depression? Kaya kami mga lalaki, pansinin niyo po, wala kaming maraming kaibigan. In fact, minsan nga, wala kaming talagang kaibigan. Kung may kaibigan man kami, katrabaho lang yun. Friendship, ano lang yun, working. Hindi katulad ng mga babae, nagkasabay sa elevator, paglabas, BFF. Totoo yun yan, ha? Kami hindi. Kailangan pa pumagsak yung elevator para maging close kami. Kaya po mga lalaki minsan, meron tayong tinatawag na strength polarity. Ano yun? We always wanted to show, kaya, Superman. Di ba? Pero ito nyo, bankrupt na ang business. Kumusta na ang business natin? Okay ba? May pera pa ba tayo? Huwag ka mag-alala. Di ba ba? Bakit? Kaya pansin nyo, marami lalaki, mas madaling mamatay. Ganyan din po yung asawa nyo. Baka huling hapunan na kayo. Bakit po? Kasi ang mga babae po kasi, marunong mag-express. Kita nyo babae pag tumawa. Ang lalaki pag tumawa. Tawan-tawa na. Ito ba? Buhay mo ba kayo? Ang babae pag tumawa. Sasaktan ka pa. Ang mga lalaki. And did you know that according to psychology and neurology, kapag po tayo tumatawa at nag-express loosely, yung brain natin naglalabas ng endorphin. Yeah. It's a happy hormone that it's killing all the pain and relieving you from problems. Yeah. Ngayon, pag lagi kang seryoso,
Mukhang bagong imbalsamado ka. Parang St. Peter's. Mga kapatid, takot ka mamamatay. Kaya sabihin mo sa asawa mo, ngiti-ngiti lang pag time. Okay po ba kayo? Number 3, tinan nyo. Forget whether you're right or wrong. The question is what you're doing working or not working? Kalimutan mo na kung tama ka o mali ka. Ang lagay mo sa isip mo, yung bang ginagawa mo, epektibo ba ba? Okay, sino po rito mga may anak? Okay, akin pong mga anak, isa ko pong anak may asawa na. Yung pangalawa ko pong anak mag-aasawa na 1.5 years from now. Yung pong bunso ko, 23 years old, babae. So, akala ko po, pagka-professional na sila, lalayan na ako sa gastos. Hindi totoo yun. Ano po nangyari? May mga trabaho na nanghihingi pa ng pera. Na ako naman po tuwang-tuwa, nanghihingi pa ng pera ang mga anak ko. Ibig sabihin, kailangan pa ba? Pag po ang mga anak niyo nanghihingi pa ng pera sa inyo, ibig sabihin, kailangan pa kayo. Ngayon, pagka sila din nanghihingi ng pera, hindi nila kayo kailangan kasi mas mayaman na sila kayo sa inyo. Insulto po yun. Kaya kung humingi yung mga anak ko, binibigyan ko. Ang mga anak ko po, iba-iba ng ugali. Ang anak ko pong panganay, very expressive yun. Pagkagalit siya, galit siya. Pag ganyan. Yung anak ko pong babae, expressive din. Yung bunso. Yung kahit crush niya, Papa, may crush ako, Korean. Kaya po, okay na nga. No? Pero kung yung pangalawa ko, yung driver ko, ganun lang yun. Anak, okay ka lang? Okay. Ano naramdaman mo? Sakto lang. Ang hirap, meron ba kayong gano'n? Ang hirap na kayo. Sakto. Ganun siya. Yung magkasama kami sa kotse, uwi ka pa, Papa? Oo naman. Okay. Hindi ka tulad nung anak ng babae, Papa, uwi ka. Uwi ako lang ba yan? No, oras ko uwi. Bakit? Uwi mo ha? Ganun, sige. Eto na ngayon. Yung dalawang batang expressive, madali kong i-treat yun. Madali kong kausapin kasi nagsasalita. Yung pong pangalawa kong nahirapan ako, sa araw mo nagkagalit kami. O, sige, ako na lang kasi makasalanan po kami. Nagkagalit kami. Alam niyo, hindi nagsasalita. Biglang nagsalita. No? Ako asar na asar. Sabi ko, nagsara ng pinto. Pag-usap tayo! Kausapin mo sarili mo! Sabi ko, sasapakin ko. Sabi ko, buksan mo ang pinto. Ang gusto mo naman pakinggan yung sarili mo lang. Kasi pastor ka. Binanatan ko na ngayon. Huwag mo itadama yung pastor dito! Hindi, Master Kim, binuksan ko. Tapos, pero bago ko buksan, sabi sa akin ni Lord, huwag ka magsasalita. Mag-sorry ka, Lord. Gagamitin ko na kasi asar na asar ko Pagdating ko po ngayon dun sa nag-usap po kami, pagkubukin ka nun, sabi ng Lord sa akin, lakas-takas, huwag ka magsalita. Tapos sabi ko, sige anak, hindi ako magsalita. Ganun siya. Ayoko! Sige magsalita. Mamaya na, bumuhos ng luha. Kanya, Papa! Kanya, kailan naman? Ikaw lagi nang dadadaldal. Sa church, nagdadaldal ka. Sa bahay, nagdadaldal ka. Sabi niya, pagka gusto mong ibili kami ng gamit, bibili ka ng gamit. Pag gusto namin ng damit, bibili ko kami ng damit. Hindi mo lang kami binigyan, hindi mo ako binigyan ng choice na ako mamili ng gusto ko. Sabi niya, pag gusto mo ito, laging ito, binigyan mo ba ako ng time para magsalita ako? Ngayon lang, di ba? Ngayon lang. Alam niyo, di habang sa sitasa, bumulito ko. Kaya, may sabi ng Holy Spirit sa akin, huwag mong gawin yan. Tapos nagtasa siya. 30 minutes, nagdalandal. First time yun. Nung nagsalita, sabi ko, after na magsalita, tapos na siya, ko, anak, patawarin mo ako. I've been a selfish father, so I'm sorry. Iyak ko, iyak siya, gulo-gulo. Dati, akala ko, okay yung bibigay ka. Okay yung disiplina mo, pinapakaralan mo. It's not working. Hello? Ngayon, alam mo, kainaan na anak ko, goodness. Kausapin mo lang, mag-sorry ka sa kanya, babagsak ang mundo niya. Mag-sorry ka sa kanya, ang pagar niya babagsak. Samantalang yung dalawang anak, kausapin mo lang, matagal ng bagsak ang pagar niya. Ngayon, anak, ganun na. Samantalang siya, kailangan pakitaan ka maganda. Yung asawa mo, nung dating girlfriend mo siya, madali mo siyang mapaamo. Ngayon, iba na eh. Totoy ba doon eh? Cardo Dalisay na eh. Forever na yung probinsyanin yan eh. Tapos na, nagkamatay-matay na silang lahat eh. Cardo Dalisay, talaga eh.
Avatar pa ka rin, avatar. Dati-dati yung asawa mo, di ba, mag-sorry ka, tinatanggap na niya. Ngayon, nagsusorry ka na, no, sorry. Di ba, talikod pa. Bukas pa nagluto, last bygone, no? Ano tayo mo? Kasi yung dati mong estilo, it's not working anymore. No? That's why, sa mga away, yung pa bang style ko, pwede ba? Dati-dati, binigyan mo ng bulaklak, tuwang-tuwa na. Ngayon, binibigyan mo ng bulaklak, ayaw. Paano naman ang bulaklak mo, bilog, tas may paa? Paano naman tatanggapin mo? Ayaw mo lang lahat. Dapat napilisan natin, baka gusto niya ako sumpahin, no? Okay. Number 3, no? Falling in love is not the same thing as being in love. Embrace the change and know that it takes work. It takes time. Mamaya pabigyan ko ng testimony, no? Ako po ay gusto ko na maghiwalay kami many years ago. Pastor po ako, ha? Pinapakita ko po ito sa inyo, mga kapatid. Kasi ang mga pastor, akala mo laging perfect ang life, man. Lagi kami, pag tumayo kami sa lab, hallelujah! Amen! Sa totoo lang, sino po rito yung bago kayo mag-preach, mga pastor, nagkagalit mo kayo mag-asawa? No? Natayo ka na ng stage, inaasar ka pa ng asawa mo. Nakasal na ba yan? O yun. Kung bakit naman, pero imaginein mo, no? Monday to Saturday na nagkakagalit. Pero yung linggo, doon talaga. Magpapakanta ka na. Panginoon, Holy Spirit, bumaba ka pag hindi mababa na ako. It really takes work. It really takes work. Alam niyo kung bakit mo sinasabi sa inyo na kami muntik na maghiwalay? Para maintindihan mo. Ikaw at ako pareho lang. Magkaiba lang natin title. Pastor lang. Kasi sa totoo lang, yung struggle ko na eh. Yung struggle ng misis ko, struggle din ng misis mo. Yeah. Yung buwisita namin, buwisita niyo rin. Yung hamunan namin. Alam mo, ito lang ang maganda. May Diyos kasi tayo eh. Kaya kahit anong nangyayari, pwede pa tayo magsama. Diba? Sige, yung kaibahan kasi ng may Diyos eh. Ito pa po, ganito ha. Don't fix things by fixing your partner. Don't fix things by fixing your partner. Papa, Lord, paguhin mo asawa ko. Hindi ka nasagutin ni Lord. Ikaw muna dapat magbago. Ito pa, mga kapatid, communicate. Make sure your sentences have verbs. Ano po yung verbs? Action. Tayo po usually, ang sentences natin sa asawa, adjectives eh. Ano yung description? Ang taba mo na. Ang pangit mo. Kalbo. Kita mo yung kulay talong ka na. Puro adjective, di ba? Kita mo, buti pa yung kapitbahay namin, sexy. Ikaw, tinan mo yung legs mo, parang driftwood na. Tinan mo mga daliri mo, parang luya, may sama-sama. Puro adjective. Kaya nyo, ang verbs kasi, action words that they reveal, no? Ito po yan, Here are the short list of some verbs that could reveal hot spots in your marriage. Ibig sabihin, may problema na ang inyong marriage kapag itong mga verbs na to nag-i-exist. Ano po yun? Yes, sisigawan kayo. Delikado yun. Anak! Lahat! Asan nyo? Susi! Asa bulsa mo? Sigurado ka! May yung pera! Diba? Dati-dati, di ba? Kung mag-boyfriend kayo, di ba? Nang hiram asawa mo, okay lang yan, next time. Ngayon, may utang. Saan yung hiram mo ng isang araw? Ano ba yan? Ito ang hindi. Dati-dati! Okay lang yung kaya mo na. Hindi ko nakalimutan yun. Ako, misis ko, naasar ako pag nag-abono siya. Pinabukasan, nasa ref na yung listahan. Sabi ko nyo! Pinapaalala ko lang sa, ayoko niyan! Para bang ina-accounting ako. Hindi na nga nag-lista doon, tinitext naman ako. Okay, ito pa, number 2, ignores. Di ba may sakit na asawa mo? Kaya mo yan. Malay sabi ko kayo. Mabuhay mo pa. Dati-dati ko ba, nilagnat ka ba, darling? Ano, papatawag ka ng albularyo. Ganun, di ba? Ngayon, may sakit ka ba? Kaya mo yan. Ignores. Ano pa? Disregards. May ginagawa siya, bali wala na lang sa'yo. Di ba? Naglaba nga. Pangit naman ang pagkakalaba. Disregards. Buti nga, naglabi. Nagluto, hindi mo lang na-appreciate. Di ba? Minsan, nagtanong ang lalaki, bigyan ng pagkain. Ito lang. Sagot ni babae, lalaki. Sagot ni babae, ano sa palagi ko sa akin? Di ba magluto?
Di ba? Nakatan niyo po? Meron na agad meaning. Kasi bakit po? May disregards na. Ano pa? Embarrasses, nahihiya. Kapag nahihiya na kayo, hotspot yun. Ano pa? Humiliates. Hindi lang po yun, binababa niyo yung asawa niyo. Huwag niyo po i-criticize ang asawa niyo. Lastly, assault o nasasaktan niyo na ba ang asawa niyo. Kapag po naramdaman niyo na yan, may red flag na. Ito naman po, ang mga list or cringes, sabi ng cringes, umiiwas ka na, tumitiklog ka, may problema tayo doon. Ito naman po, ang mga palatandaan that you're doing it right. Ano po yun? You give. Ano pa? You honor. Ano pa? You respect. Ano pa? Your romances. Pakiromansa ka po ang asawa. Para kayo umahawak ng hollow block. Ano ba po? You love. Ano pa? You cherishes. Tama po ba? Yan po yan, ibig sabihin you're doing it right. I'm going to make this very, very fast. Okay, you teach your partner how to teach you by how you treat him. Gusto mo yung respeto ka? Mahalin mo. Gusto mong mahalin ka? Respeto mo. Pero pag hindi mo siya minahal, bigyan niya ng respeto. Pag hindi mo siya ng respeto, bigyan niya mamahalin. Kasi ang pangailangan ng babae, mga kapatid, love. Ang pangailangan ng lalaki, respect. May tatlo pong pangailangan ng babae. Ang lalaki, gusto mo malaman ko na yan? Gusto mo malaman na? Number one po, respect. Pag ayaw ng lalaki, kinukuha ang wallet, binubukla, ini-NPA ang wallet, kung gagawin mo. Hindi tayo pumisan, ayaw nasa wallet mo. Ano ito kung nasibong ito? Discount card ng Sogo. Huwag yung gagawin yan. Kasi sa lalaki po, respect is very important. Ang pangalawa pong gusto ng lalaki, ano? Sex. Did you know that men thinks about sex 2 to 3 times a day? Hindi mo yung asawa mo. Talaga. Totoo po yan. Kaya po ang lalaki, attracted kami. Saan? Dalawa po ang attraction namin. Smell, at sight. Kaya ang asawa mo nag-drive, may dumang naka-short, biglang... Normal po yun. No? Ikaw namang babae, isa kami. Oh, hindi. Iba paano pag sa'yo tumingin, ewan ko kung nakikita. Ako yun ba? Alam? Sa babae at lalaki pa, magkaiba pang definition ng sex. Sa lalaki, ang sex, attack! Woo! Para siyang switch on. Pagkatapos, okay. Samantalang ang babae, hindi ganon. Ang babae pag sa sex, parang plancha. Mahirap pa initin. Pag uminit, mahirap lumamig. Alam mo ibig sabihin, kaya yung babae, pagkatapos ng sex ng misis mo, di ba, may dalawa, yung babae gusto pang sumisisi sa kilikili. Gusto mo, magkwentuhan tayo. Kasi, sa lalaki po, ang sex, physical. Samantalang sa babae, ang sex, emotional. Kaya kita nyo ang babae, hindi nyo makaka-sex pag maraming problema. Wala ako sa Kasi ang sex para sa babae, emotion, hindi physical. Eh, ang lalaki, ito pa na-discover ng mga sexologists. Ang lalaki, mas maraming problema, mas gusto makapag-sex. Bakit po? Sa lalaki kasi ang sex, stress reliever. So alam niyo na kung may problema asawa mo. Alam niyo po ba kayo lahat? Tatlo po. Pangatlo pong gusto kong lalaki. Okay na ba magpapatawin? Pangatlo gusto ng lalaki is money. No, money. Kaya nakita niyo po, kapag ang lalaki hindi nakita ang respect, hahanap siya ng sex. Pag hindi nakita yung sex, at wala nang problema sa sex, hanapin niya pera. Kaya may mga lalaki nakatuon sa business. Sa adventure. Kasi po, nawala yung dalawa. Si babae naman, may tatlo siyang pangailangan. Ano po yun? Number 1. Alam niyo kung ano po? Ano sa'yo ko ano? Number 1, affirmation. Gustong-gusto ng mga babae yun. Ang ganda mo. Di ba? Beautiful ka mo rin in my eyes. At least in my eyes. Ano po, di ba? Yun ang gusto. Bakit po? Kasi nung dati, nung nililigawan niyo yung babae, di ba? Puro kasalita. Kaya mo nga nakuha. Kaya ang mga babae, ina-affirm. Amen. Hello. Ano? Kanina, sabi niya, paano nga sabihin yung I love you kanina? May nga ako, love you. Gano'n. Dapat mo lang mo, I love you.
Ngayon, pag hinalikan mo, mister mo, misis mo, saan? Dito. Ano yun? Lola? Hinalikan mo asawa mo dito, ano yun, anak? Dapat dito. Pag hinalikan mo asawa mo dito, tapos may kasapang dila, gumagano. Di ba? Kaya ganun pag-umalik. Yeah! Tapos diring-diri pa. Di ba? Ito ba, pangalawang gusto ng mga babae, hindi lang affirmation. Alam mo ano? Security. Yeah. Di ba kaya nga may napakasawa, nangangako ka langit sa lupa eh. Di ba ibibigay mong langit, one bituin? Di ba? Problema ko sa mga babae, ang gusto ko lang i-security. Saan nag-asawa lang ng security nga? Kaya nakita niyo yung mga babae, pag nabubuisit na, di ba? Naghihirap tayo. Akala ko bubuhayin mo kami. Pero bakit wala na? Kasi nga security ang gusto. Pangatlo, ano yung gusto ng babae? Leadership. Ano ba yung leadership? Gusto ng babae, may mangunguna sa kanya. Kasi pag babagal-bagal ka, pamungunahan ka niya. Kaya mga babae naaasal sa mabagal na asawa. Ano ba? Naghanap ko na ng trabaho. Nadala ko ng trabaho. Nag-iisip. Ito mo yung babae, kanyang trabaho ginagawa. Magbebenta ng balot, magbebenta ng ganito, maglo-load, di ba? Binibenta lahat. Online, offline, lahat binibenta. Ikaw, lahat na. Samantalang ikaw lalaki. Ano kayang tagal? Tayo po kasi matagal mag-isip. Yung mga babae gusto nila mabilis. Ayaw kasi nila na nahuhuli sila. Dapat pangunahan mo sila or else i-under ka niya. Buhay mo ba kayo? Now, you give to your partner what you get to your partner from your partner. Sample lang po kayo. Pwede po ba ako magkwento? Okay lang po ba? Yeah. Malapit na ako matapos. Okay lang? DJ kayo sa okay? Alright. Pero kung dalawang magkumpare na pareho po ang pinanggalingan, pareho po ang pinagmulan, pareho ng status ng buhay, isang lugar lang. Ang dalawa pong ito, ang pangalan ay si Jonathan Edwards at saka po si Max Jukes. Ang dalawa pong ito ay magkumpare, parehong lubak sa isang slum area or squatter area. Kanya lang po ang dalawang ito, iba ang treatment sa kanilang asawa at pamilya. Magkaiba. Si Jonathan Edwards po, itong kanyang ginagawa. He spent time with his children praying and playing. Magkaiba. Tatay ang nagpe-pray sa anak, kasama ng anak. Sa atin, kakain tayo, mag-pray na si Papa, mag-pray si Papa for the food. Sabi ng lalaki, ito mo. Siya po hindi, ang nagpe-pray, siya. Pangalawa, ito pa po siya, ginagawa niya, he give attention to his kids' education. Pangatlo, ang ginagawa po nito ay he taught them to work by using their hands and to value small things. Dapat po mga anak natin, turuan natin. Hindi lamang po, mga kapatid, magte-text. Gumamit ng iPad, pambira, ang kapal ng mukha, gustong manligaw, walang alam gawin. Tama. Mga babaeng may crush, may mga girlfriend, may mga boyfriend, pero hindi marunong magluto ng sinaing. Pag nagluto ng kanin, sunog ang bahay. Diba? Pakyut ng pakyut, pero walang alam. Sa po hindi, ang ginawa niya, tinuruan niya kanya mga anak to value small things. Did you know that? Pagkatapos po, mga kapatid, pagkatapos ng 100 taon, namatay na po siya. At ang kanyang apo at lahi, ito ang kanyang lahi, nang dahil sa kanyang example. Ito lang naman, ang kanyang lahi, his known descendants were 13 college presidents, 65 college professors, 30 judges, 100 lawyers, 60 physicians, 75 army and navy officers lang naman. Ano ba? 100 sa kanyang lahi ay pastor, 60 authors of prominence, 3 United States senators, 80 public servants in other capacities including governors, secretaries of foreign countries, and 1 vice president of the United States of America. Wow! Ang tinuro lang naman niya, naglaro, nag-pray, binalyo ang education. Wow. Paano naman si Paring Jukes? Si Max Jukes naman, baligtad. Si Jukes had a drinking problem that kept him from holding a steady job. It also kept him from showing much concern for his wife and children. Ano nangyari? He would disappear sometimes for days, return drunk. He made little time for loving and instructing his children. 100 taon, pagkatapos siyang mamatay, ito na ang lahi ni Max Jukes. Ito na pong lahi niya. Jukes, known descendants. Ito po yun. 310 died as paupers or nanlilimos. At least 150 were criminals, including 7 murderers. More than 100 were drunkards, and half of his female descendants ended up as
Grabe. Bakit po? Sapagkat yung kanyang ginawang time sa anak at asawa. Wala ko kausap dito. Amen. Okay. Alam niyo na po ito. Tama po ba? Let me just close with this and give you a story. Tapos po tayo. Tapos may gagawin lang tayo simple. Okay na po ba? Okay. Alam niyo naman to, di ba? Ng pag-ibig po ay love triangle. Tama po ba? Alam niyo na yan. Nakakasal tayo, mga pastor dito. Biyasang-biyasa po kayo. Nagbasa ka na kayo ng Bible. Genesis ng importance. Alam mo, alam niyo. Tama? Alam niyo na po yun. Ha? Ng love triangle ng marriage is between God, man, and a woman. Hindi po pwede between man, woman, and another man. No, it's always between God. Kaya nga po sa kasalan, tatlo ang kandila. Huwag po kayong papayag sa isang kasal na dalawa kandila. Dapat tatlo, nawawala ang Diyos eh. Nagawa ba tayo lahat? Pero pansin niyo po ang aking instruction. Kapag po ang lalaki, mahal ang babae, at si babae, mahal ang lalaki, pansinin niyo po, ang distansya nila ang dalawa, malayo pa din. Di ba? Kasi sila ang dalawa nagmamahalan. Pero kapag si lalaki, minahal si God, at si babae, hindi mahal si God, malayo lalo ang distansya nila. Nakita niyo po yun? Kaya nga minsan sa mga Kristiyanong bahay, ang tatay naiiwan sa bahay, ang nanay at ang anak nasa church. Tamo, magulo pa rin. Kasi nga, malayo sila eh. Pero kung si lalaki, mamahalin si God, at si babae, mamahalin si God, pansin niyo po ang distansya, liliit. Magiging close pa sila lalo. Kaya po alam nyo, ang sentro po ng relasyon, Diyos lang. Wow. Nakuha niyo po, Diyos lang po yan. Amin po ba mga kapatid? Alright. Bigyan ko po kayo ng kwento. No? Bigyan ko po kayo ng kwento. Yung una ko pong kwento bago po tayo matapos. Alam ko, meron pa kayo activity yata ngayon na maglinis pa kayo dito. Okay. Nandiyan po ba kayo lahat? Alright. Meron pong isang kwento. Ito po ito nangyari na pagkasama po ito. Meron pong na magkasama, sabi ng babae, ayoko na! Mag-iwalay na tayo! Hindi na kita kayang tiisin. Sabi ng lalaki, ako din! Ayoko na makita ka. Pag alis ko sa bahay na to, hindi na ako babalik. Sabi ng babae, huwag ka na talagang bumalik. Umalis po yung lalaki. After about 2 hours, nag-ring po ang telepono. Tapos sinabi, hello? Sa kabilang linya sabi niya, hello? Ito po ba si Mrs. Gonzales? Yes? Asawa niyo po ba si Roderick Gonzales? Yes? Kinakalungkot kong balita sa inyo, patay na po siya. Ha? Ano nangyari? Na-aksidente po ang kanyang sasakyan. Nasa kasama po, durug-durug po ang kanyang katawan. Hawak po namin ang wallet niya. Patay na po siya. Ha? Imposible yun! Nakakausap ko lang sa kanya. Mamaya may nag-doorbell. Mamaya po mga kapatid, pagbukas niya, ano yung asawa niya? Pwede lang bulaklak. Sabi ng asawa niya, I'm sorry. Can I take it up to you? Binuksan niya, binigay mo lang. Gulo ko ba? Buti na lang. Hindi talaga patay ang asawa ko. Yes. Pinaghain niya. Pinayos niya. Nagpunta sila sa kusina, nagsimula magluto. Mamaya nag-ring ulit yung telepono. Yes, Miss Gonzales. Nagbaba po ang telepono kanina. Hawak po namin ngayon ang mga gamit ng asawa mo. At dahil po, lalo po ang wallet ng ID niya. Di mo ba ito po ang ID number niya? Patay na po siya. Imposible! Kasama ko siya sa dining. Kumakain siya ngayon, patay na po siya. I'm sorry po, patay na po siya. Imposible! Binaba ang telepono. Pagtingin sa dining, wala asawa niya. Sabi niya, naku! Nagmumulto asawa ko! Hindi ko man nagsasabi sa kanya, mahal na mahal ko siya! Patay na pala siya! Mamaya-maya, bigla magbukas yung toilet. Lumalabas sa asawa niya. Dahil sabi niya asawa niya, darling, nakalimutan ko nga pala yung kwento sa'yo na hold up ako kanina. Nagawa yung wallet ko. Iiyak ka, no? Alam mo, nakakatawa ang istorya. Pero ang istorya po ito, kailan mo sasabihin mahal mo at I'm sorry? When was the last time? When was the last time you said I love you? Kailan? Kung kailan patay na, parang tulog, I love you! Kahit sampalin mo yun. Kaya po kami lahat, hindi ka rin marinig. Dapat kayong gagawin sabihin mo, I love you. Hindi nga, hindi ka naman yung asawa mo, I love you. Bago po ako matapos ako yung okay na, pagkatapos ako ayaw ko na pong kuhanin ng gawin nyo kasi para sa inyo po ito. Let me just give this to you. Kami po
po mag-asawa, marami na akong pinagdaanan. No? Bilang pastor, I failed my family so many times. Really do. Kasi akala ko, pag nag-build ako ng church, yun na yung aking trophy, white elephant, sacred cow, etc. etc. 15 years ago, 25 years ago, I still listen to me. Ako po ay nagkasakit. Ang church po namin ngayon, ang pangalan ay Rainier. Dati po yung HMI. Dinisolve ko po yun. Dahil ako po ay nagkasakit, nagkaroon po ako ng multiple valve failures, tapos nagkaroon po ako ng internal bleeding. Natatandaan po, may mga kappa kayo nun, na-invite nyo ako. Pupunta ako ng toilet bigla, kasi dumudugo ako. Pag sumigaw ko, dumudugo ako. Kaya lagi ako naka-black na pantalon. Dumudugo po. Nabuisit po ako sa ministry, kasi by the time, nagkaroon na nangyari sa buhay ko. Alam nyo ba, no? Ito po nangyari. Pag pupunta ako sa church, lumalaki ang church. Pag wala ako sa church, lumiliit. Tapos, pag sa labas, nag-preach ako, may revival. Pero sa loob ng church, walang revival. Sabi ko, ano bang point ako na to? Nagkasakit po ako, etc. etc. Dumating po ang time, nagkaroon ko ng depression. I love Jesus, I hate Christians. Sinabi ko sa church namin, pumunta na kayo, lumipat na kayo, na-recommend ko kayo sa Victory, sa CCM. Ayoko na magpapasok. Ayoko na talaga. Sa totoo lang, I hate pastors ganun tayo. If you notice, di ba, meron pong 2 taon ako na nahimik. Kung kayo po, kung nanandaan niyo po, meron time na hindi ako nagsasalita. Dahil lang po nang depressed ako. During the time din, nagkakagal kami mag-asawa, nagkahamunan kami. Ayoko na, ang mga anak ko, umiiyak. Ayoko na talaga. Gusto na kami maghiwalay. Ginawa ko, dahil pastor ako, kaya naman, gagawa kami ng graceful exit. Sabi ko sa misis ko, punta ka doon sa Macau, saka sa Hong Kong. Magtrabaho ka doon, prepare mo, pupunta kami. Pagpunta namin doon, tayo maghiwalay. At least wala nakakaalam. Yun ang plano namin, buong-buo na. Matalino eh. Nandiyan po ba kayo? Buhay po ba kayo? Ginawa ng misis ko, pumunta ng Macau. Pinasok ang domestic helper para lang magkaroon ng card. Kasi papunta kami doon. Pag-migrate na kami, iiwanan namin ng Pilipinas kasi I hate Christians, I hate pastors, I hate churches. I don't want anymore. Ayoko na talaga kasi na-depressed ako. Na multiple stroke po ako 4 times. Ang blood pressure ko 280/160. Ganyan po katindi ang blood pressure ko. Sabi ng pastor ng doktor sa akin, hindi ka na pwedeng sumigaw, hindi ka pwedeng tumalon. Dahil magkakasakit ka, mamamatay ka on the spot, magbubulas ka. Kasi 2 valve ko po, hindi gumagana. Nandiyan po ba kayo? Alam niyo, ito na. Pagdating ng misis ko sa Macau, may nakakilala sa kanya. No, may nakakilala sa kanya. Sabi sa kanya ng, di ba, asawa ko ni Pastor Reggie. Alam niyo po, ginawa nitong pastora na to, in-invite sa church. No? Pagkatapos pinag-pray, tapos binless. Alam niyo, bira, ayoko na nga ng ministry eh. Nakagawa pa kami ng ministry doon. Nakagawa pa ng Bible study ulit. At saka ngayon may church doon eh. Ayoko na nga eh. Sabi ng misis ko, punta ka dito, mag-train ka daw. Ayoko na mag-train! Pero alam niyo po, dahil, siyempre, artista tayo eh. Di ba? Showbiz! Ganyan mga lalaki, di ba? You don't want people to know that you're weak. Pagpunta ko po doon, akala mo, okay ang lahat. Pero pagkasama ka sa kwarto ng misis ko, hindi kami nagkapansin. Imagine mo, nasa ministry kami. Ganon. Nakagawa kami ng ministry. Alam niyo po, ito na, bago kami umalis ng Macau. Wala akong nangyari sa trabaho. Sabi ng pastor, may sabihin ako sa'yo. Yung nag-invite sa akin. Alam mo ito yung makikita ka na. May nakikita ako sa'yo. Di ko lang alam. Pero Diyos nakakaalam. Yung ano na yun, biglang, Di naman niya alam nangyayari. Uwi kami ng Pilipinas. Pag uwi ko ng Pilipinas, pagtungtong pa ng airport, nag-collapse po ako. Alam niyo kung ano, bakit? Kasi bumagsak po ang blood pressure ko. Imagine niyo, meron akong chronic hypertension. Ngayon naman bumagsak. Inabutan po ako ng St. Luke's. 2 araw pa lang, 2,000 na ba ang babayaran ko. Sabi ko talagang, kalukuhan na talaga itong miskita mo. Kaya ako nag-collapse sa Macau eh. Di ba? Kaya sinisisi ko talaga. Minumura ko ng Diyos. Sabi ko sa asawa mo kung alagaan. Kaya depress ako. Tinatanggal ng misis ko yung mga tinidor. Kasi sinasaksak-sak ako sa sarili ko eh. Akala niyo ba na yun po ay gimmick-gimmick lang pag na-depress ka? Totoo po yun. Naranasan ko yun, yung depression. Sinasaksak ko sa'yo. Kaya po yung mga tinatanggal ng lahat ng mga matutulis. Ginagawa ng doktor, na-depress ako. Tinutulungan po ako ng droga eh. Pangag-pangag ka. Mamaya-maya po, after about, ako po ay inaantok na. Pag-isip kong gano'n, may isang pastor na matanda, hindi ko siya na-invite. Hindi ko rin siya na-invite. Kilala ko siya. Hindi ko alam kung ba't kilala niya ako. Biglang nasa St. Luke's. Pag-isip ko, nandun siya. Sabi niya, Pastor Reggie, dumalaw ako sa iyo. Eh ako, inaantok eh. Sabi niya,
Dahil gusto ko na sabihin sa'yo, mahal ka ng Panginoon. At ang Panginoon, tutulungan ka. Huwag kang mag-alala. At narito rin ang tutulungan kita. Pastor, kasi tuwing mapapanood kita, nakikita kita. May nakikita ko sa iyo. Hindi ko lang alam kung ano. Pero Diyos ang nakakaalam. Alam niyo, nabuhay ulit ako. Kasi yun yung sinabi niyo sa mga nabuhay ulit ako. True enough, nakarecover ako ng konti, dahil nagkaroon ako ng depression. Pero still, gusto ko pa rin makapag-awalay sa misis ko. Kasi ayoko na eh. Ayoko na ng ministry, ayoko na kami magsama. Ang anak, di na dahilan para magsama pa kami. Inalagaan ko ng misis ko kahit alam ko nagkagalit kami. I praise God for wives. No? Inalagaan ko for 2 years. Inalagaan niyo. Hanggang isang araw, mga kapatid, nag-start na ulit ng buhay yung passion. May isang pastor na taga Bulacan, lumapit sa akin, sabi niya, Pastor Reggie, I'm glad you're here again. Alam mo, Pastor, one time nagpe-pray ako sa iyo, napag-pray kita. May nakita ko sa iyo eh. Pero ang labo, hindi ko lang alam eh. Pero Diyos ang nakakaalam. Nabuhay ko. After that, I started again at church. Ito na po yung Rainy M. Kaya pong Rainy M, 10 years pa lang eh. Bakit po? Kasi doon ko nakita, hahabulin ka ng Diyos. Kasi sa Kanya ka. Naman po. Alam niyo po, yung pag-iwalay namin mag-asawa hindi natuloy. Praise God dahil mayroong Diyos. Kaya po ang Diyos sentro eh. Sa mga unbeliever, pag walang Diyos, hiwalay na. Pero tayo, kahit ayaw, gusto mo na hiwalay, ayaw mo na, hindi mo magawa. Kasi mayroong love of God. Tama po ba? Kaya make God the center of your marriage. Ba't po ako narito ngayon? Gusto ko sabihin sa inyo, salamat po. Kanina po, pagpasok ko po sa inyo rito, tuwa ko, kumapangta po kayo eh. Sweet na sweet po kayo. Doon tumayo po ako na nanay ko kayo, nakakausap po kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi po tuwing makikita mo kayo, pinakikita ko sa inyo eh. Hindi ko na alam. Kaya Diyos makakaya. Bakit ang sabi sa inyo? May award mo na. Pastor, Pastor, ayaw po. may Award daw po. gift. Award po. May gift lang po. Basta na. Ayaw may pirmahan. Parang, ba't naging seryoso kayo masyado? Sige po, nawawala akong ballpen. Nanawagan kami kung sino ba yung ballpen, nakakita ng ballpen. Nawala ballpen mga kaibigan, na yan po mga kaibigan. Sige po, hihintayin ko po yun bago dumating si Jesus, nakarating na yung ballpen. Salamat po. Boss, salamat po sa inyo. God bless you po. Mr. Reggie, Yes. bilang muna maraming salamat sa very special na sharing na we're so blessed. Gusto nyo na-bless sa ating natin eh. So, kailangan sila rin sa mga we're starting in the church of the we're starting a new beginning from the church. Yes. And we would like to be part of the special Hindi po namin alam yung lamp. Ano po ba ito? Lamp po. Okay, kasi hindi po kami nagbayad ng kuryente. We have chicken and beef. We would like to get this token of appreciation. Salamat po. Salamat po. God bless. Ay, salamat po. Thank you so much guys. It's an honor. Ay, pa-picture. Sino ba picture tayo? Tayo lahat? Picture tayo lahat po. Eh, lagay ko lang. Lahat ng mga po. Kasama ko na sorry. Meron pa tayong closing number
tayo. Pwede dito ka. Sige nga. Dito pa ito. Dito pa po. Okay, nakita na kami. Dito pa. Bilang ka. Sabi. Eh, pananay yung asawa ko. Ano kaya? Tumikayat ka ba? Yan. 1, 2, 3, smile. Tumikayat. Saba po. Love, love. Dalawa na lang. 1, 2, 3. Papo. Buha ka ba, Brad? Tagal yata. Okay, pwede niyo po kami. Si Marlon. Ano pala ni Paul yan? Trailer yung anak ko. Kaibigan ni Trailer. Sabay-sabay. Galing. Sabi, sumakit ang pangko. Hello, hello. Grabe. Pasores. Sir John, inyuan po sa mo. Yeah. Paano po yung... Okay. Hello, Brad. Hello po. God bless po. Ingat po kayo. Nakita niyo ba yung sobre? Baka Ayan po. May patutugtugin po na isang song, tapos sasayaw po tayo lahat. Ha? Lights, dim light. Dim light. Ikunin niyo na po yung mga inyong mga labing buhay. Ayun na po tayo. Ayun kayo. Sayaw po tayo lahat. Kaya niyo po na dito po sa gitna. Okay lang. Sayaw po. Tingin po. Tingin po, tapos pakinggan niyo po mabuti yung lyrics ng kanta habang sumasayaw po kayo. Ano po, hindi lang po kayo sumasayaw, pakinggan niyo. Namnamin. Namnamin ah. Namnamin po natin. Ano namin o laplapin? Ano? Pwede niyo rin pong kantahin habang sumasayaw kayo. Yes. Pero talagang ang importante dyan yung lyrics po ay yung lyrics. Yan ang sinasabi ko, no signal. Kaya lumalayo pa. Lakas kaya ng signal. Yes. Ayan, sayaw na po tayo. Need you in my
Ano? Yung tatlo pong naka-red po. I love you. Okay. And to make it more special, isa natin po nilito ng bow. I-elect namin ang ating mga bows. Ito po namin natin lang, that just say I love you. Sabihin niyo, yung lalaking masasabi, ako si your name, and then mga kumuli ng bow of love to one another. And then the ladies will do okay, so it's your bows, lalaki muna, lalaki muna. Ako si... Sabihin mo na. Sabay-sabay. At the count of three. At the count of three, just hold your hands. Hold your hands. Eyes ang tingin. Sa eyes po ang tingin. Matapos na. At ang count of three, magsisimula pa ang lalaki. Masasabi kayo, ako si... Pangalan nyo, tapos nangangako siya yung pinigay. Tapos po, susunod naman, pag sa count of three, babae naman. Okay? O, 1, 2, 3. Okay, tapos na? Okay, ang babae naman. At the count of three. Hindi, kanina lalaki. Okay, ang babae. Ako si 1, 2, 3, go! Kaya po ba bawat isa? One of the best couple celebration. Kasi kinarap sa labas. Saka napaka, ano po yung ni Pastor Eddie, ano po? Pero yung isang pastor na oo, muntik na. Hindi, talagang gan lang talaga. Totoo yung sabi niya, kung wala siya, wala na. Kung possible sa mga man of God na mangyari yung mga ganon, how much more sa atin. Kaya dapat talaga yung relationship natin laging pakapit natin kay God. Naalala ko yung isang maging preach successful. ni Pastor Boy, yung pag pinapakitang talagang loving couple. Tama po ba, Pastor Boy? Isang fellowship na rin yun sa God. Pag nakikita yung love na mag-asawa. Kaya mas lalo pa tayo na itong gabi na to magsisimula ng mas lalong matatag na version ng ating pagsasama, mas maging malalim, mas lalo pa natin kilalanin ang isa't isa, mas lalo pa natin ibigay yung respect, yung love, yung attention na bawat isa. Kung ano man yung mga pagsubok na pagdaraanan natin, lagi nating idaan ito sa panalangin sa Diyos. Dahil siya talaga yung magko-connect lagi sa atin. Totoo yun na
si Lord ang magsasabing hindi pwede. Amen. Thank you. Salamat sa lahat na nagbigay ng oras sa gabi nito at bigyan natin ng oras ng closing prayer. Hindi po ba? Sige. Thank you po. Thank you po sa kay Daddy Jess, Mami Paula, bilang mga elders po natin na maging role model po as loving couple. Thank you po. Saka syempre po, dito po sa head pastor po natin, Pastor John, Pastor. Thank you po sa ganitong mga pagkakataon na inaano niyo po sa mga couples po sa church. Oo. Kasi talagang hindi totoo na kapag laging nasa church okay na. Talagang dapat, yun nga, sabi nga ni Pastor Reggie, dapat binibigyan natin ng time for two talaga, yung katulad ng ganitong pagkakataon na nabibigyan ng chance yung oras ng isa't isa. Kaya magpatuloy pa tayo sa Panginoon at magpatuloy pa natin palalimin yung pagsasama ng bawat isa. Thank you po. Hey, maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating MCs for tonight. Mark Chris and Sister Arsenio Lazaro. At salamat din po sa mga couples ng Area 2 na siya pong nag-handle ng ating pong couples night for tonight. Pwede po ba natin palakpakan ng Area 2 couples? Nagagawa po talaga kami ng t-shirt para po sa ating special night ngayon. At i-end po natin yung gawain na kayo, pero tuloy-tuloy po yung ating labing-labing pag-uwi. Yes. Kaya, May discount card ako sa Sogo. Ah. oo, bahala na kayo. May 717, may mga ano dyan. O kaya gusto nyo, sa labas kayo mag-deck. Kaya bahala na po kayo Pwede lumiskante. gamitin yung rooftop. Kamalaga, walang familiarity. Maiba naman. Gusto niyo sa loob ng deck. Ayos. Okay, maiba sa loob ng ng washing machine. Okay, bahala na po kayo. Okay, thank you very much po sa inyo lahat. At nakikinig na po kami mag-asawa na ang bawat isa po sa atin ay talagang magsasama ng wagas at talagang may pagmamahal hanggang sa dumating po ang ating Panginoon. Amen? Wala po makakadla sa ating pag-iibigan. Amen? Kaya, kukos po tayo sa prayer ni Pastor John. Ang aking kawin po, pinasama. And before we close, habang sa Pastor Steady, it's in my heart that we can have something like this in the near future, possibly September, June, we will make it a harvest event, just like I said. Na we will invite couples na unbelievers, sa mga kilala ng mga ilang na kailangan ng ganitong mga gatherings. Just make it out. I believe na kayo nandito ngayon, can start a special ministry, reaching out couples like you. Amen? Amen ba? So tayo yung dalangin, let's close in prayer. Father God, salamat po sa lahat ng natutun namin, salamat po sa learning experience, sa fun, sa fellowship, sa food, at even sa powerful word na narinig namin from Pastor Reggie. Natunay nga na it shows na lahat kami ay vulnerable sa mga problema ng mga pamilya, Panginoon, ng mga asawa. So Lord, right now, we just commit our lives to you as we have made. We renewed our vows to one another. Gawa ito yung mga daily, Panginoon. And also, this will be a burden and ministry for us, about sa amin. Can pray for 3 couples and they can bring along with us, Lord, to go deeper in a relationship with you and with one another. Na hopefully in the near future, magkakaroon kami ng event that will encourage couples to establish a good relationship with one another. Salamat sa iyo po, sa mga ginamit mo, sa Area 2 Couple Ministry, Lord God, at sa lahat ng mga dito ngayon. At alam po namin na ito po ay dadali namin sa aming pag-uwi at i-share din namin sa lahat ng mga nangalan natin ito. Parang po ang aming nanalabing gabi sa gabi ito, at nahapon ng aming mga pagsama bilang mga mag-asawa. Paging fruitful po at paging masaya ang aming buhay bilang mag-asawa bilang sa pamilya. At lahat po ito ay binabalik namin ng kalwalatian sa matamis sa mga Yesus at lahat ng mag-asawa at mga mahal ng mag-asawa na malakas. Amen! 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 Kanya-kanya na po pa-picture sa ating photo book. Para na po kayo before we leave. God bless everyone. Thank you for coming. Kung di pa po kayo nakabayad ng tickets, please pay your tickets before you
nabigyan ko ticket, magbayad po kayo kay Sister Linda Marcelino. Sa Area 1, kay Sister Linda po kayo magbayad. Yung mga binigyan po ni Brother Henry, magbayad kayo sa kanya. Mga binigyan ni Sister Arcel, sa kanya po kayo magbayad. At yung mga binigyan po ni Brother Larry, sa kanya po kayo magbayad. Okay? Ayan. Shalom everyone! Shalom! Next time po, gagawin natin ito by faith free. Pero sa isang maganda rin na lugar for free.